Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mario Francisco, shoutout kay Leomer Pabol, shoutout kay Fernando Jimeno, shoutout kay Song Lyrics. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang nakaraan, nagtagumpay si Charlie na makakuha ng gamot sa lugar ng mga mangkukulam, dahil sa pagkasuklam niya kay Daryl kahit ikapahamak pa ng ibang elf at ng sarili niya. Ginawa pa rin niya ang mga gawain ng walang kapaharakan. Dahil sa ginawa niya, ang matandang Lost ay nalagay sa kapahamakan. Nang may sigawan niya ang kanyang mga plano, mabilis na bumalik si Charlie sa Elf Palace at dumiretso sa kanyang kubo, ngunit napansin ito ni Daryl. Sa kuryosidad ni Daryl, inalam niya kung saan galing si Charlie at kung saan galing ang kahon na hawak niya. Sa kanyang pagmamasid sa kubo ni Charlie, narinig ni Daryl ang mga salita mula kay Charlie na galing nga ito sa lugar ng mga mangkukulam, at nalaman din ni Daryl na ang laman ng kahon na hawak ni Charlie ay isang uri ng gamot na pwede kang makaramdam ng init ng katawan na kailangan mo itong malabas sa pamamagitan ng pakikipagsiping. Kaya gulat na gulat si Daryl, at nalaman din niya na ito ay gagamitin ni Charlie laban sa kanya. At sinabi niya ito lahat kay Yui. Gulat na gulat si Yui nang nalaman niya na si Charlie ay nagmula sa lugar ng mangkukulam, dahil para sa kanilang lahing elf, walang pinahihintulutan na pumunta sa lugar ng mga mangkukulam dahil ito ay isang sagrado sa kanila lahing elf. Nais ni Yui na sabihin kay Master Ken ang mga sinabi ni Daryl tungkol sa kanyang nalaman kay Charlie. Ngunit pinigilan ito ni Daryl. Kabilang banda, Ginoong Vin, bakit nais mong hindi ko sabihin kay Master Ken ang iyong nalaman? Napakalaking kasalanan sa lahi namin mga elf ang pumunta sa lugar ng mga mangkukulam, at sa ganun pangyayari kailangan talaga malaman ni Master Ken, mahinang sabi ni Yui kay Daryl na may pag-alala. Ngumiti at kumamo ng ulo si Daryl kay Yui at sinabi, Miss Yui, hindi ko nais na magsinungaling ka kay Master Ken, at hindi ko din ninais na ito ay isekreto sa kanya. Ngunit, nais ko sana malaman kung ano ang panganib na pinaplano ni Charlie. Nais ko masaksihan kung ano ang gusto niyang gawin. Kaya sa ngayon Miss Yui, kung pwede na wag na muna natin ito sabihin kay Master Ken. Oo, alam na ni Daryl na ang gamot na kinuha ni Charlie ay gagamitin niya ito laban sa kanya, ngunit hindi ito sinabi ni Daryl kay Yui. Bagamat sa puso ni Daryl si Charlie ay masyadong mabagsik sa kanya, pero hindi dapat maparusahan si Charlie nang dahil sa kanya. Pasensya na Miss Yui, hindi ko nais na pigilan ka at gamitin ang pagmamahal mo sa akin para sundin mo ang aking mga nais. Hindi ko lang din matatanggap na may isang elf ang mapapaalis at mapaparusahan ng dahil sa akin. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Si Yui ay nag-isip saglit at ito ay tumugon kay Daryl. Sige Ginoong Vin, papayag ako na hindi muna malaman ni Master Ken ang ginawa ni Charlie ngayon. Ngunit ayoko itong patagilan. Alam mo naman na tapat ako sa aming mga lahing elf at lalo na sa elf na kumupkop sa aking na si Master Ken. Ngumiti si Yui kay Daryl at sinabi, ano kaya ang pinaplano ni Charlie at kahit alam niyang malaking kasalanan ang pumunta sa lugar na iyon at maaari siyang mapahamak? Kailangan Ginoong Vin maging mapagmasid tayo sa ikikilos ni Charlie, lalo ka na Ginoong Vin. Alam naman natin na ang Charlie na iyon ay may lubos na galit sa iyo. Kaya mag-iingat ka din. Hinawakan ni Yui ang kamay ni Daryl. Oo, alam din ni Yui na malaki ang posibilidad na ang pinaplano ni Charlie ay laban kay Daryl. Nakita ni Daryl ang mukha ni Yui na para bang bumagsak sa lungkot. Miss Yui, hindi mo kailangan mag-alala ng ganyan, kung ano man ang gustong gawin ni Charlie laban sa akin, ay hindi ito magtatagumpay. At hindi pa natin alam kung talagang para sa akin nga ang masamang binabalak ni Charlie. Kaya wag ka na mag-alala. Halika na, Miss Yui.
Bumalik na tayo sa palasyo at ihahatid na kita. Kinawakan ni Daryl ang malambot na kamay ni Yui at ito ay hinayla papunta sa Elf Palace. Sa kabilang banda, sa lugar ng mga mangkukulam na elf. Ang mga mangkukulam na elf at si matandang Luz ay labis ang pagkagalit sa nangyari sa kanilang lugar. Walang sino mang gumawa ng ganun mga bagay sa sagradong lugar ng mga elf. At hindi matanggap ni matandang Luz na siya ay naisahan. Masyadong mapangahas ang gumawa nito laban sa atin. Lalo na sa sagradong lugar na ito. Kailangan magbayad ang gumawa nito, kulang ang kamatayan na parusa sa sino man gumawa nito. Okay, sa puso ni matandang Luz ay dapat mabigyan ng parusa ang gumawa nito hanggang kamatayan. Kahit na sa isip ni matandang Luz na ang binatilyo na kanyang nakasalubong ay ito ay may posibilidad na gumawa nito. Ngunit ayaw din ni matandang Luz na magpadalos-dalos dahil napakalaking kasalanan ang ginawa sa kanilang sagradong lugar. At baka mapahamak ang binatilyo kung mali ang kanyang hinala. Kahit ang lahi ng mangkukulam na elf ay may ugaling masama at masungit. Pero si matandang Luz ay pinili pa rin malaman kung sino ba talaga ang gumawa ng kalapastanganan sa kanilang lugar ng maigi. Kahit ganon ang matandang Luz ay may malambot na puso pa rin siya. Kabilang banda, si Yui at Daryl ay nakarating na sa Elf Palace. Miss Yui, maaari ka nang pumasok sa loob at ako ay babalik na sa aking kubo. Nais ko muna din magpahinga. Salamat Miss Yui na ako ay iyong pinakinggan. Kahit na alam ko naman kung gaanong kaimportante sa iyo at sa inyong lahing elf ang pagsasabi ng totoo, ay ako ay pinakinggan mo pa rin. Ngumiti si Daryl kay Yui. Ginoong Vin, wag mo na isipin yun, ang importante ay malaman natin ang gusto gawin ni Charlie. Sige na Ginoong Vin, bumalik ka na sa iyong kubo at para makapagpahinga ka na. Bukas naman ay magkikita pa rin tayo. Malambing na sabi ni Yui. Pumasok ka na muna Miss Yui at bago ako aalis. Sige na nga, naglakad si Yui papasok ng palasyo habang si Daryl ay nakatingin sa magandang katawan ni Yui. Kahit nakatalikod ang babaeng elf na ito, hindi ko pa rin maiwasan ang hindi humanga sa kanyang kagandahan lalo na sa kanyang makipot na katawan. Hindi ko din naisip na ang magandang katawan na kanyang tinataglay ay aking mahahawakan at kanyang pagkababe ay aking makukwa. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Nang mapansin niya ang kanyang pagkatulala sa katawan ni Yui, agad niyang sinampal ang kanyang muka ng mahina. Ano ba ang ginagawa ko? Makabalik na nga sa aking kubo. Mabilis na naglakad si Daryl pabalik sa kanyang kubo. At nang madaanan niya ulit ang lugar kung saan nakatayo ang kubo ni Charlie. Ito ay napaisip saglit bago ito magpatuloy ulit sa paglalakad. Ang Charlie na iyon ay masyadong bobo. Hindi niya iniisip ang pwedeng mangyari sa kanya kapag ito ay nalaman ni Master Ken lalo na ang mga mangkukulam na elf. Dahil sa kanyang galit sa akin nagawa niya ito. Kailangan ko pa rin talaga mag-ingat kay Charlie. Dahil kahit ang kanyang sarili ay kaya niyang ipahamak, magawa niya lang ang ninais niya laban sa akin. Nagpatuloy si Daryl sa paglalakad at nang makarating na siya sa kanyang kubo. Siya ay pumasok na, kabilang panig, sa lumang temple ng mga demonyo. Si Dax at Chester ay nasa loob pa rin ng lumang temple ng hari ng mga demonyo, at sa nangyari hinarap nila ang isang general ng haring demonyo, at dahil sa tusong plano ni Chester at Dax ay natalo nila ang isang general ng haring demonyo na si General Senki. Kapatid Chester, ano na ang sunod natin gagawin? Alam ko kapag tumagal at lumilipas ang oras na hindi pa nakakabalik ang isang general na iyon, mapapansin ito ng tatlong general na nasa labas ng temple na ito. At baka ito ay nakaisip na pumasok sa loob. Ang tatlong naiwan sa labas ay, ramdam ko ang kanilang spiritual na lakas na may hangarin na pumatay ng walang awa. Bulong ni Dax kay Chester. Ngumiti si Chester kay Dax at sinabi, kapatid Dax, alam ko din na pwede ngang mangyari iyon, ngunit ang mga general na iyon ay masyadong matatalino din, hindi sila basta-basta papasok sa loob ng lumang temple na ito, dahil kaya nagpaiwan ang iba sa labas. Maari natin silang masalisihan kung walang magbabante sa labas. Oo, alam ni Chester na hindi talaga papasok ng sabay-sabay ang mga general na iyon dahil ang mga general na ito ay may taglay na mahigpit na pagbabantay. Kaya kung mangyayari mang mapansin nila na hindi na bumalik ang isang general, hindi ito papasok lahat. Kaya ganon, kahit maliit na chance ay may posibilidad pa rin na matalo ulit natin ang sino mang papasok sa loob. Sa ngayon kailangan natin mabawi ang lakas na nilabas natin habang tayo ay humarap sa general na iyon.
Ang hindi paggamit ng spiritual na lakas ay masyadong nakakapagod. Ngumiti si Dax, tama ka nga kapatid Chester. Hindi magtatangka na pumasok ang tatlong iyon ng sabay-sabay dito. At siguro nga kapatid Chester kailangan muna natin magpahinga. Saan naman tayo makakapagpahinga ng ayos? Tanong ni Dax nang mahina kay Chester. Ang temple na ito ay masyadong malaki. At alam ko may lugar na kahit papano ay magiging ligtas tayo upang makapagpahinga. Halika magpatuloy tayo sa paglalakad. Naglakad ang dalawa at naghanap ng isang lugar na ligtas sa loob ng lumang temple ng Haring Demonyo upang mabawi ang kanilang lakas na ginamit laban kay General Senki. Sa kanila dalawa lubos talaga na napakahirap na hindi gumamit ng spiritual na lakas bilang isang cultivator laban sa malakas na kalaban. Kaya sila Dax at Chester ay nakaramdam din ng sobrang pagod. Dahil sa tulong ng mahiwagang bato na nagmula sa katawan ng babaeng ahas ay nagawa nilang malinlang ang isang general mula sa lahi ng mga demonyo at ito ay kanilang natalo. Ngunit may tatlong general pa na nasa labas ng temple na nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual. Kabilang panig, sa lugar ng mga mangkukulam. May isang magandang mangkukulam ang lumapit kay Matandang Los. Ito ay si Sophie, ang apo ni Matandang Los. Ang apo ni Matandang Los na ito ay nagtataglay ng spiritual na lakas, na mas malakas pa sa tinataglay ni Yui. At ang spiritual ng apo ni Matandang Los ay masyadong mapanganib. Ang kanyang kasanayan ay masyadong masama. Lola, hindi natin ito pwede pagsiwalang bahala. Masyadong delikado ang ginawa sa iyo ng mapangahas na iyon. At masyado mapanganib ang gumawa nito. Kung hahayaan lang natin ito ay maaari pa itong maulit. Lalo na kapag kumalat ito sa buong lugar ng mga elf ay maaari itong gayahin ng iba, kung wala tayong gagawin. At nakakahiya ang mga bagay na ito para sa ating lahi. Kailangan maparusahan talaga ang may gawa nito. Kailangan makausap natin si Master Ken tungkol sa nangyari dito. Hayaan mo ako pumunta sa palasyo upang makausap ko ang master ng mga elf. Nagagalit na salita ni Sophie kay Matandang Los. Huminahon ka Sophie, aking apo. Tama ka nga kapag nalaman ng ibang elf ang nangyari dito ngayon lang, maaari pumasok sa kanilang isip na kahit anong oras ay pwede silang makapasok sa ating lugar ng mga mangkukulam, at gawin din ang nangyari ngayon. Kung may kakausap kay Master Ken ang master ng mga elf, ako dapat ang gagawa nun. Tumigil ka dito at tumulong sa iba, kung ano pa ang kailangan gawin. Ako ay pupunta sa palasyo upang makausap na ang master ng mga elf na si Master Ken. Nang marinig ni Sophie ang mga salita ni Matandang Los, agad itong sumimangot at sinabi. Lola, kanina lang ay nawalan ka ng malay dahil sa mahiwagang damo na pinagmulan ng usok na bomb-alot sa buong lugar ng pagawaan. Kailangan mo magpahinga. Hindi kita hahayaan na umalis. Pag-alit na, sabi ni Sophie. Si Sophie ay may masungit din na pag-uugali tulad sa anak ni Master Ken na si Lin. Ang apo ni Matandang Los ay masyadong spoiled sa kanya. Mahal na mahal ni Matandang Los si Sophie, at si Sophie lang ang nakakagawa ng mga bagay para mapasunod si Matandang Los. Sophie, hindi mo kailangan mag-alala, okay lang ang lola. Masyadong mapanganib para sa iyo kung ikaw ang magpupunta sa palasyo upang makausap si Master Ken. Hindi natin alam na baka nandito lang sa malapit ang gumawa ng bagay na ito sa lugar ng pagawaan. Kaya manatili ka dito, lola, pasiga na sabi ni Sophie. Kung pagpipilitan mo parent na magtungo ka sa palasyo, hahayaan kita, ngunit kailangan ko sumama sa iyo. Tama ka nga lola, baka ang masamang nilalang na nagtangka na masama sa ating lugar ay nandito pa. Hindi ko dapat talaga kayo payagan mag-isang umalis. Kaya kung aalis ka dapat ay kasama ako. Nang marinig ito ni Matandang Los, ito ay napahinga ng malalim. Ikaw talagang bata ka, o siya. Halika na magtungo na tayo sa palasyo para malaman ito ni Master Ken, at magawan agad ng paraan upang mahuli at malaman natin kung sino ang mapangahas na iyon na bomb-aboy sa ating lugar. Ngunit hayaan mo akong magsalita at umausap sa master ng mga elf. Makinig ka lang at huwag kang makikisali sa mangyayaring usapan. Mangako ka Sophie. Ngumiti si Sophie kay Matandang Los at sinabi. Oo lola, nangangako ako, na makikinig lamang ako sa inyong dalawa. Halika na lola. Agad na hinawakan ni Sophie ang kamay ni Matandang Los at mabilis itong lumipad ang dalawa patungo sa palasyo ng mga elf. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi.
Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!